Good morning mga kaibigan. Yan, December 14, 2024. One day. At mag-performance na po itong ating mga manok. 4 months, ibig po sabihin 16 weeks na. 2 weeks na lang mag-first egg drop na tayo. So ito, tapos na silang kumain. Kaya mga tahimik na po sila. Ayan po ang kanilang itsura. Okay. Inventory 22 pa rin sila, 22 na piraso, 4 po dyan ang mga tandang at yung remaining po ay mga inahin, no? Ito po ang mga parent stocks ng mga na magpo-produce ng D853 or Rhode Island Red saka ng D109 or yung Rhode Island Black. Okay, wala po tayong brown, pero bumili tayo sa isang kasama nating breeder. Andun po sila, mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, so pakain, so far ang pakain pinapakain ko sa kanila ay Integra 2,500. Yung kalagitnaan ng 2,000 saka 3,000. Conditioning po for egg for layering na. Once po na mag egg drop ito ng mga 4 or 5 isang araw, ay saka pala ako magta-transition into layer feeds, no? So yung layer feeds natin is yung layer 1 crumble. Okay, yun po yung ipapakain natin sa kanila. Katulad po ng pagpapakain natin dun sa ating layer na mga yung mga white egg producer natin, yung RTL natin binili, ready to lay natin binili. Okay. So sakit, wala akong problema, wala akong masyadong na-encounter na mga something serious, no? Except ayan, sa init ng panahon mas makonsumo sila sa tubig. Yan, so ganyan lang yung setup ko. Meron ng mga plastic slot para kung ayaw nila dyan sa ipa, meron silang tutungtungan. So bukas magbibigay na rin ako, maglalagay na rin ako ng ano diyan, ng tawag dito, ng pugad, no? Yung plastic crate na siguro, yung black, yung mga luma naming plastic crate na black, ibibitin ko dun sa gawi doon para dun sila mangingitlog. So 17 po ang inahin niyan, no? Enough na po yun, sakto na po, pang 4 po, 4 na pugad, kasi ang ratio po per hen sa na itlogan ay 1:5. So dapat sa 5 hens merong isang itlogan, no? May isang pugad. So yun, so since 17 sila, 4, 25, 5 po yung ilalagay, 4 po yung ilalagay nating paitlugan. So yun po yung ratio, 1:5. Okay, and simple lang, meron silang siguro kailangan ko na maglinis dito kasi marami ng balahibo doon sa kanilang sa kanilang flooring. So ang gamit po natin ay depleter method. Okay, wala namang amoy, hindi naman umaamoy po yan. Langaw, wala naman kayo nakikitang langaw din. So ini-spray ko yan from time to time ng effective micro or EMAS, no? Activated EM. Okay, so yan po yung itsura ng ating mga parent stock, and malapit na po itong mga itlog, no? Siguro bagong taon ng itlog nito kasi yun po yung ika 18 weeks niya. Okay, 18 weeks start na po yung mga itlog, dire-diretso na po yan hanggang sa kanyang ika 100 weeks. Alright, so yan, pagkain niya, yan, ganyan lang. Every morning lang po ako nagpapakain, and then sa hapon, every other day, nagbibigay naman ako ng mga dahon-dahon. Okay, so ganun lang po yung ating yung ating setup dito. And now, proceed tayo dito sa ating dito muna tayo sa ating layer. Okay, may mga something yung kanilang mga droppings, mamaya i-explain ko yan. So layer, meron po tayong isang casualty, no, ng isang araw, bigla na lang na heat stroke siguro. So 34 na lamang po yung natitira sa ating manok. So yan po yung una kong tinry, and ang pinapakain ko po rito is yung sari manok na layer 1. So supposed to be layer 2 na po ang pagkain nito. Sabi nila mas mura yung layer 2. So hanap ako ng merong available na layer 2 para ayun na ang ipakain ko sa kanila. So pag bibili po ako rito isang kaban, ganun 1.5 po yung price ng isang
ng binibili kong layer nila. And then ang pakain ko lang sa kanila every morning. Okay, so every morning yun ang pakain, then continuous lang supply lang ng tawag dito ng tubig. Okay, pasensya, hindi ko masyado narinis yung kanilang feeder. So pagdating sa size, ganito po yung size ng itlog. Yan, dire-diretso po ang production niya. And ang market ko po rito ay ito lang yung mga kapitbahay namin, saka yung mga local SME, mga nagtitinda ng bibingka. Yan, binabayaran na po nila yan, mga prepaid po, no, ina-advance bayad na po nila kasi nagkakaubusan, kaya siguro sinisecure na nila stock nila, nagpi-prepaid na po sila, para naka-subscription po ba yung egg natin. So of course kami ang mas malaki din kami kumonsumo kasi asa 6 to 8 eggs per day kami, no, sa pamilya lang namin, sa consumption namin. So yung pong 48 yung isang set na ganito ay kulang dito sa amin. So hindi ko naman masyadong dinamihan dahil syempre hindi ko pa kabisado kung paano mag-manage yan, pero sooner siguro mag-add ako. At ayun nga pala, ang inad ko nga pala is ito na lang. Yan, yung mga brown eggs, para later on magkakaroon po tayo ng production ng brown saka ng white eggs. Pareho rin namang itlog yan, no? So wala namang case, wala namang kaso doon. So again, niremind ko lang na ang purpose po ng ating pag-alaga niyan ay to educate. Pagkaroon ako ng idea bago ako mag-expand, kasi makikita po ninyo natayo na kami ng mas maluwang na poultry house doon sa bukid, sa gitna ng bukid, with enough ventilation, no? So yung pong mga na-observe dito for improvement, in-apply na po natin doon sa ating sa ating bahay ng manok sa farm. Okay, so tingnan natin to next. Yan, so ito po yung ating mga D102 saka D109 na F1 hybrid. So mix po yan, yung mga nakikita po yung mga white, mga po yung mga lalaki, kasi nung bumili po ako ng kitty, binili ko to 7 weeks nag-add sila ng lalaki. So okay, go ahead, mag-add kayo ng lalaki para makita ko rin yung progress ng pagpapalaki ng lalaki, no? Ang pagkain po nila na ang binibigay kong kit sa kanila is egg 1,000, egg 1,000. Integra 1,000 po ang binibigay kong pagkain sa kanila. So 5 days from now magto 2 months na to, kasi according to breeder, ito po ay nagpisa daw nung October 20. Okay? Although medyo ko kasi hindi po pantay-pantay yung laki niya. Anyway, so ganun lang siguro hindi lang siguro sabay-sabay napisa, no, yung itlog. No, pero so far ayan naman na sila. Kung babalikan po ninyo yung binahagi ko sa inyo before, nung unang dumating sila rito, napakaliliit niyan. Ngayon ang bilis pong lawak 2 months na yan. Ilalapit ko para makita ninyo. Buksan natin, medyo yan. Okay, so hindi naman sila aligaga, hindi naman sila masyadong uneasy. Yan, simula na. So yun, yan po yung kanilang itsura. $60 na piraso po yan, no? Yung mga alaga natin na yan, 60, bali 45 po yung babae, 15 naman yung mga lalaki. So i-check ko po kung hanggang anong weeks natin pwedeng karnihin itong mga lalaki, dahil in preparation, dahil pag po yun ay nag-start mangitlog, nasa 400 every month po yung ating production. So kailangan malaman ko na ngayon ano yung timing, ilang weeks bago natin pwedeng i-harvest yung ating mga for meat production. Okay, so yan. So simple lang po yung setup natin, and hopefully makapaggawa tayo rito ng profitable enterprise, no, out of this project. Okay,
sa mga ano, sa mga sumusubaybay dito sa project na to, talagang ganito po, medyo matagal po talaga yung proseso, no, ng pagmamanukan. Ngayon, kung gusto niyo po ng mabilis na kita, ang bilhin niyo po is yung ready ng mangitlog. So, ang high advice is 17 weeks ganyan, kasi 18 weeks usually magtiitlog yan. Okay, so ayan, ayan, yung lalaki yun, yung isang yun. Yung basat po yung mga puti, lalaki. Okay, yung mga brown naman, yan po yung D102, which is yung anak po yan ng Rhode Island Red, Rhode Island na white, saka Rhode Island Red na babae. Okay, so ito parang lalaki to. Yan, parang lalaki, ano? Yung lalaki na ibigay sa akin. Ewan, okay. So, later na lang uli ako siguro maggagawa ng inventory, no? Pag madali ko na makita kung yung lalaki at ang babae dyan, no? 2.5 months siguro. Okay, so yun, yun po yung yung progress natin, progress report dito sa experiment. So pagdating po sa supplement, ano lang naman binibigay ko, Bitmin Pro saka Egg 1000. Okay, nagbibigay din po ako ng Egg 1000 doon sa ating mga pullets ba tawag doon, pullets, no? Nagbibigay pa rin ako sa kanila ng Egg 1000 once every week, no? Kasi yung mga micronutrients na nandun sa ating Egg 1000, kailangan din yan ng ating mga manok, especially yung mga calcium, yan, kailangan yan for bone development ng ating mga manok. Okay, so yan, tahimik sila, busog. Ito Egg 1000 ang kanyang nakalagay sa inumin nila. Yung mga manok na yun, malakas uminom, malakas sila sa tubig. Siguro ibababa ko na sila rito sa mga susunod na araw, sa ika 2 months nila after kung magbigay ng vaccine, kasi scheduled for vaccination na po itong mga alaga nating manok. Ika 2 months yan, magto 2 months na po sila, 5 days na lang, 2 months, so 25 days na po sila yung mga yan. So far okay naman, walang masyadong karamdaman. So nung pagdating nila may mga sugat-sugat yung kanilang mga buntot. Ngayon okay, gumaling na, pagaling na natin, and medyo nagiging siksikan na sila dun sa kanilang grow at pen ba tawag dyan. Okay, so kailangan ko na rin magbigay ng isang dosage siguro ng Sulfar QR, dahil may mga nakikita ko mga belting ipot nila. So that's a sign na meron silang nararamdaman something. So dito po sa mga pagmamanukan, ang obserbahan nyo talaga yung ipot nila para makapag-preventive kayo medication. Okay, so merong green ako nakikita, which is baka malaria or something. Bigay lang tayo ng sulfar linggo, every Sunday yung ating bacterial flushing dito. Okay, bukas po ang schedule ng sulfar QR. So lahat po yan bibigyan natin ng sulfar QR, yung ating ito, saka yung ating mga parent stock. Yan o, laki na nung laki na nung ating mga Rhode Island Red. Yan sila, yung mga lalaki, 4 pong lalaki dyan, 17 naman yung babae. Okay, so yun lang mga kaibigan, yun po yung ating maikling update. At magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na video. Bye bye.